We cannot conclusively say na remains yun itong because that will be subject to identification. Hindi pa conclusive o pinal na masasabi sa ngayon na ang mga labingan ng nawawalang TNBS driver na si Raymond Cabrera ang itinuro ng mga sospek sa Nueva Ecija ayon sa National Bureau of Investigation. Kaya ang NBI, personal nang isinama ang asawa ng biktima upang matukoy kung ito ang kanyang asawa na nawawala noon pang Mayo. So another team from the NCR are on their way now para dalhin yung asawa mismo nito ng ating missing victim, si Raymond Cabrera, to identify. Hopefully, ma-identify natin properly so the forensic process can take over. Maaaring makilala ng asawa si Raymond sa pamamagitan ng kanyang suot, gamit, ID, palatandaan sa katawan. Ngunit kung hindi pa ito matutukoy, sasailalim sa forensic examination ng labi para matiyak ang pagkakakilanlan. Kaninang madaling araw bumiyahe papuntang Barangay Batitang, Saragossa, Nueva Ecija ang NBI kasama ang mga sospek at pinuntahan ang eksaktong lugar na sinasabing pinagtapunan ng tatlo sa biktima. Gayunman, sabi ng NBI, kahit hindi pa nakikilala ang katawan ng biktima, mahaharap pa rin ang mga ito sa kasong murder at carnapping base na rin sa mga nakalap nilang ebidensya. What led us to file murder despite the yung hindi pa na-recover ito at that time was the amount of blood dun sa recovered vehicle na recover ito ng NBI. And the recording dun sa dashcam, may audio recording yung dashcam, sinasabi ng isa dun sa tatlo na isaksak mo na yung kutsilyo sa dibdib. Yes, we believe that it was sufficient. Naniniwala rin ang NBI na matibay ang kanilang hawak na ebidensya laban sa mga suspek at lalo pang mapagtitibay ito sa pag-recover ng labi ng biktima. Napilitang lumantad ang mga suspek matapos ilathala sa publiko ang kanilang identity. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.